Si Green ay na-eject mula sa laro ng Golden State Warriors kontra sa Cleveland Cavaliers. Matapos maparusahan ng kanyang pangalawang technical foul sa laro, si Golden State Warriors forward Draymond Green ay na-eject laban sa Cleveland Cavaliers dahil sa isang tulak kay kilalang guard na si Donovan Mitchell. Habang inirerepaso ang eksena na nagresulta sa pag-aaway nina Mitchell at Green, nakita ng mga opisyal na itulak ni Green si Mitchell sa nakaraang laro, at itinuring itong sapat para sa isang technical foul. Ito ay tiyak na isang kakaibang pag-eject, dahil si Green ay pinarusahan ng technical foul para sa laro bago ang orihinal na itinigil ang laro, ngunit ginamit ito ng mga opisyal bilang kanilang paliwanag kung bakit siya binigyan ng pangalawang technical foul. Si Green ay umalis sa laro na mayroong 18 na minuto na nalaro, at isang kalahating quarter pa na lalaruin. Palaging naglalaro ng may damdamin, tiyak na madalas si Green maparusahan ng technical foul at ma-eject, na ipinakita sa laro na ito. Ang laban ng Warriors at Cavaliers ay nagkaroon ng magkakapatong na laban hanggang sa puntong ito ng laro, kung saan ang Golden State ay minsang nangunguna ng 17 puntos. Sa pagputol ng pagkakalamang habang nagtatagal ang ikalawang bahagi ng laro, ang Warriors ay nasa likod ng 10 puntos nang ma-eject si Green. Nang walang kanilang pangunahing depensang manlalaro sa natitirang bahagi ng laro, ang Golden State ay naghahanap ng ibang mga pagpipilian upang mapunuan ang pwesto ni Green sa rotation habang siya ay nanonood mula sa locker room. Samantala, si James Harden ay muli na namang natagpuan sa isang bagong koponan, ang ika-4 na kanyang sinalihan mula noong 2021, matapos niyang pilitin ang isang trade papuntang Clippers mula sa 76ers. Ito ay ang ikatlong pagkakataon na nagtagumpay si Harden sa pag-organisa ng kanyang trade sa loob ng 3 taon matapos siyang maging hindi masaya sa kanyang sitwasyon. Ang kadalasang nais ni Harden na umalis sa mga koponan kaysa pagtrabahuang maayos ang mga sitwasyon na iyon ay tiyak na nagkaroon ng epekto sa kanyang imahe sa liga. Sa alalahanin na iyon, isang broadcaster ang nagpahayag ng kanyang opinyon tungkol sa maingay na point guard sa isang rant na naging viral noong Biyernes ng gabi. Si Brian Demares, isang analyst sa Bally Sports Southwest, ay nagbigay ng malinaw na opinyon sa ere bago ang pagsasahimpapawid ng laro ng Clippers at Mavericks sa Dallas. Kinikilig ako sa'yo, James, mayroon ka bang mga kaibigang palaging nagrereklamo sa kanilang mga masamang roommates? Paulit-ulit silang nagrereklamo sa kanilang masamang mga roommates, sabi ni Demares. Hindi nila napagtanto na sila ang masamang roommate. Sila ang problema. Hey James, ikaw ang problema. Binigyan din ni Demares ang relasyon ni Harden kay Executive Daryl Morey, na malakas noong nasa Houston siya ngunit namatay nang lumipat siya sa Philadelphia, na humantong sa huling kahilingan ng trade. Ipinaliwanag din niya kung paano hindi sapat ang pagkakapareho ni Harden sa mga kaibigan tulad ni Chris Paul, Russell Westbrook, Kevin Durant, at Kyrie Irving upang mapanatili ang kasiyahan ng veteranong guard. Kaunti lamang ang koponan na interesado sa pag-trade kay Harden mula sa Philadelphia ngayong off-season, at ayon kay Demares, maaaring ito na ang huling tunay na oportunidad ni Harden sa NBA. Kung hindi ito magtagumpay ngayong taon, sa sistema na ito, sa koponang ito, magtuturo ka at sisisihin mo ang lahat, at uuwi ka at maghahanap ka ng ibang koponan, sabi ni Demares. Wala nang matitira, dahil James, hindi ka ang The Beard. Hindi mo ito sistema. Ikaw ang problema. Ang Los Angeles Clippers ngayon ay may 3-5 na kabuuang record at 0-3 na may kasamang Harden, kasama na ang isang 144-126 na pagkatalo sa Dallas, habang inaayos ng koponan ang kanilang bagong komposisyon ng roster.